Ako si Jade Buhoy at narito ang mga naging kaganapan ngayong linggo dito sa News Force Weekend. Sa ulo ng mga balita, Zaldico arestado na. Kanyang pagbabalik, inaasahang susi sa anomalya sa flood control. Ramil Madriaga lumantad sa pagdinig ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. LTO, pinalawig ang bisa ng driver's license at iba pang dokumento ng 3 buwan. Excise tax ng LPG at kerosene sinuspinde. Pangangailangan ng middle class kabilang sa pinagtuunan ng Kamara. Roblox tuloy operasyon sa bansa. PNP nagbabala sa banta ng grooming sa mga bata. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa tampok na balita ngayong linggo, inaasahang maibabalik sa Pilipinas sa loob ng 1 hanggang 3 linggo ang dating kongresista na si Elizalde Zaldico matapos maaresto sa Czech Republic, kung saan posibleng magbigay linaw siya sa controversial na flood control anomalies. Ang detalye tunghayan dito. Kamakailang inihayag ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla na kasalukuyang nakikipag-ugnayan ang Department of Foreign Affairs o DFA sa mga otoridad ng Czech Republic para sa deportation ni Elizalde Zaldico. Sinabi niyang maaaring tumagal ng 1 hanggang 3 linggo. Ang proseso depende sa legal at documentary requirements. Naaresto si Ko sa Prague matapos umano itong pumasok sa bansa ng walang sapat na travel documents. Matatandaang 9 na buwan itong nagtago sa ibang bansa matapos madawit sa umano'y anomalya sa flood control projects noong nakaraang taon ng 2025. Sa kanyang inaasahang pagbabalik, sasailalim si Ko sa medical examination bago iharap sa Sandigang Bayan para sa arraignment at iba pang proseso. Kinasuhan siya ng graft at malversation kaugnay ng isang road dike project sa Oriental Mindoro na sinasabing substandard. Matatandaang ayon sa investigasyon, pinagtakpan umano ang proyekto sa pamamagitan ng maling sertipikasyon upang makalusot ang bayad sa kontratista. Para sa ilang opisyal, mahalaga ang pagbabalik ni Ko upang tuluyang mabuksan ang buong issue ng flood control anomalies. Ayon naman kay Bicol Saro Representative Terry Ridon, inaasahan niyang magbigay ng impormasyon si Ko sa pawang investigasyon. Antabayanan ho natin yung pong mga developments din dito dahil hindi ko alam kung ano pa ho yung mga recourse. Sinabi naman ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno, hinihintay nila ang pananagutan ng mga umano'y sangkot sa malawakang issue ng korupsyon. Samantala, iginiit ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na mahalagang makapagpaliwanag si Ko, lalo na sa mga aligasyong hindi nito nasagot habang nasa ibang bansa. Ayon pa sa kanya, kailangan din tiyakin ang seguridad ni Ko sa kanyang pagbabalik upang malaya itong makapagpahayag. Sa panig naman ng Makabayan Block, ang pag-aresto kay Ko ay simula pa lamang ng mas malalim na pagsisiyasat sa umano'y sistema ng korupsyon sa mga proyekto ng pamahalaan. Habang hinihintay ang kanyang pagbabalik, inaasahang magiging mahalagang bahagi ng mga susunod na pagdinig ang kanyang testimonya. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, sa patuloy na pagdinig ng mga inihaing impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, lumantad si Ramil Madriaga at kanyang legal counsel. Tunghayan ang ulat dito. A few years later, I read from several media reports that 125 million OBP confidential funds in 2022 were reportedly utilized in just 11 days. This is wrong because I personally disposed the money in less than 24 hours.
Matatandaang ayon sa Commission on Audit o COA, naubos sa loob ng 11 araw ang 125 million peso na confidential funds. Samantala ayon kay Ramil Madriaga, umano'y 1 araw lamang ito na ilabas, isang issue na binanggit sa impeachment complaint laban sa Vice-Presidente. Sa pagdinig, iginiit ni Madriaga na siya umano ay bagman ni Vice President Sara Duterte na taliwas sa naunang pahayag ni Vice Presidente na hindi niya ito kilala o may kaugnayan sa kanya. Na halos kasama ko siya 24 hours, minsan overnight pa sa isang resort. Kasama ko po din ang mga PSG. Kaya kilala po niya ako at kilala ko rin po siya. Ayon kay mamamayang liberal Representative Laila de Lima, nakabatay ang pagdinig sa 2 verified complaints na may sapat na batayan, kaya hindi ito matuturing na haka-haka o political harassment. Ang ating tungkulin ngayon ay suriin kung mayroon bang probable cause upang ma-impeach si VP at litisin sa Senado bilang impeachment court. Malinaw po, narito tayo ngayon para alamin kung dapat bang umusad ang proseso. Gayunman may mga bahagi ng testimonya ni Madriaga na hindi niya lubos matukoy, partikular sa pagkakakilanlan ng mga tumatanggap ng pondo. Bagamat tinanong si Madriaga, ayon naman kay Committee Chair Jervil Luistro, ang pagdinig ay sinasagawa alinsunod sa konstitusyon upang alamin kung may probable cause at hindi pa pagdedesisyon sa pananagutan. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ukol sa impeachment complaint laban sa bise, ay unti-unti ding sinusuri ng komite kung sapat ba ang mga batayang ginamit upang malaman kung uusad ba ito sa Senado. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Kaugnay na ulat, Senadora Amy Marcos, direktang sinabi, sinungaling si Ramil Madriaga. Ito ang naging pahayag ni Marcos matapos ang mga isiniwalat ni Madriaga sa Kongreso sa ginawang pagdinig kamakailan sa House Committee on Justice. Sinabi ni Marcos na siya ay may moral na pananagutan para itama ang kasinungalingan ni Madriaga at hindi hahayaan na magamit ang oras o dignidad ng anumang sangay ng gobyerno. Inuulit ko, sinungaling ka, Madriaga. At hindi ako papayag na gamitin mo at ng mga kasamahan mo ang oras, ang espasyo, ang dignidad ng kahit na anong opisina o sangay ng gobyerno. Iba rin ang inilahad na kwento ng senadora sa mga naging pag-uusap noong panahon ng filing ng candidacy na taliwas sa sinabi ni Madriaga. Aniya, walang term sharing deal. Ang nangyari sa October, pag-file ni Bongbong, pinatawag siya ng PDP sa palasyo. Yun ang totoo. Hindi yung sinasabi ni Madriaga na kaming magkapatid, pumunta kay PRRD para mag-term sharing deal. Walang ganon, walang alam si PRRD, kasinungalingan yun. Ang nangyari, nung nag-file si Bongbong, tinanong siya ni PRRD, tatakbo ka ba? Tapos sabi niya, oo, nag-file na po. Nandun yung PDP, si Alcusi, si Bongo, si Medialdea yata. Wala ako Kasi ayokong pumunta si Bongbong. Sabi ko sa kanya, hoy, wag kang pupunta dyan. Sabi niya, nakakahiya naman ang nagpapatawag sa Pangulo. Sabi ko, kukuyugin ka lang ng PDP, pipilitin kayo. Wag ka nang pumunta. Tapos, napakiusapan yata at pumunta siya nung una. Second time, pumunta rin siya. Pinatawag na naman siya kung talagang ayaw niya. Dalawa lang option. Manatili siyang presidente, pero ang kanyang vice president si Bongo, ang buong cabinet hawak ni Bongo. Parang ganun yung kwento. Tapos November 12, ang liwanag naman ng statement ng aking kapatid. No to possible term sharing. Kaya tumigil ang mga nagchichismis ng kalokohan. Bakit magti-term sharing? Pinipilit nga namin na yung buong term, ang pagiging Pangulo, para kay Inday. Makikihati pa siya. Saan naman kalokohan ng galing yon? This is not a good formula for stability. Tama yon. And the reason why 6 years is there is for the policies of government to continue. Ayan continue.
And if we change government, magkakagulo. Ayan. Yan ang statement ni Bongbong November 12. At sasabihin ko lang na pawang kasinungalingan ang pinagbibitaw ng Madriagang yan. Kung meron mang itinuro ang kasaysayan sa isang Marcos katulad ko, yun ay maging tapat sa bayan at sa iyong prinsipyo. Hindi nila kayang sirain si Inday dahil hindi siya gumawa ng ikasisira ng kanyang pangalan. Kaya gagamit sila ng taong wasak na ang pagkatao para subukan wasakin din ang vice-presidente. Sa ibang balita, tiniyak ng Department of Health o DOH na sapat ang supply ng gamot sa bansa at walang mangyayaring taas presyo hanggang Hunyo sa gitna ng kasalukuyang krisis sa enerhiya. Nakausap na ng DOH ang pharmaceutical industry ukol sa sitwasyon ng gamot sa bansa at nangako ito na walang ipapatupad na taas presyo, ngunit posibleng hanggang Hunyo lamang dahil na rin sa pagtaas ng presyo ng logistics. Tiniyak ng DOH na linggo-linggo ang kanilang pagmomonitor sa 10 gamot kabilang ang para sa hypertension, diabetes, cholesterol at antibiotics upang maiwasan ang posibleng pananamantala sa merkado. Inilabas naman ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang listahan ng nasa higit 2,000 gamot na exempted mula sa 12% na value-added tax o VAT na inendorso ng Food and Drug Administration o FDA. Kabilang sa VAT-free medicine ang mga gamot para sa cancer, hypertension, diabetes, mental illness, mataas na cholesterol, kidney disease at tuberculosis o TB. Layo nitong masuportahan, mabawasan ang gastusin ng publiko sa mga mahalagang gamot, lalo na para sa mga may chronic at critical na sakit. Maaaring bisitahin ang BIR para sa buong listahan, BIR website para sa buong listahan ng VAT-free na mga gamot. Samantala, kinonsidera na ng Department of Agriculture o DA ang posibleng pagtataas presyo ng imported na isda sakaling magtigil operasyon ang sektor ng pangisdaan bunsod ng pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., sakaling tumigil ang sektor sa bansa, maaaring maging 300,000 o 350 metric tons ang magiging demand ng imported na isda. Mas mataas ito kumpara sa kamakailang inilabas ng National Fisheries and Aquatic Resources Management Council na Certificate of Necessity to Import na 250,000 metric tons nitong Pebrero. Tiniyak naman ng kalihim na mahigpit ang kanilang pagmomonitor sa kasalukuyang supply ng isda at operasyon ng industriya sa gitna ng krisis sa enerhiya sa bansa. Sa iba pang ulat, inanunsyo nitong Webes ng Land Transportation Office o LTO na extended sa 3 buwan ang bisa ng driver's at conductor's license, student driver's permit at motor vehicle registration na mag-expire sa Abril o sa susunod pa. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasunod ang deklarasyon ng State of National Energy Emergency sa bansa. Ayon sa LTO, layo nitong mabawasan ang pasanin ng publiko sa gitna ng pagtaas ng gastusin sa langis at mga pangunahing bilihin at bigyan ang mga motorista ng sapat na oras upang mag-comply ng walang karagdagang pinansyal na pasanin. Sa kabaan ng nasabing panahon, hindi maaaring magpataw ng karagdagang bayad, multa o parusa para sa late renewal. Susunod sa News Force. Pondo sa BSKE, maaaring gamiting savings para sa krisis ayon kay Senator Ping Lacson. DILG Secretary Remulla humingi ng paumanhin sa hinuling walang suot na damit pang itaas habang naghahalo ng semento. Planong US fuel facility sa Mindanao, kinondenan ng bayan muna.
Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.